Pagpalang araw kaibigan, ito po ang inyong kaibigan si Jesus, sa Jesus, Brother Manny Bautista. Okay? Meron po tayong kasama rito. Parang nagit. Ayan. Sister Beth po. Napakaganda po niya, di ba? Ayan. Okay. Ngayon, mag-aaral po tayo ng Biblia. Salita ng Diyos sa Biblia. Dito natin kukunin sa appointment ang Biblia ng mga pastor. Natanong ko po si Sister Beth. Kababayan ko po ito, kapampangan kami pareho eh. Tinanong ko siya, bakit marami ka nang nararamdaman? Ang sabi niya sa akin, pinaparusa na yata ako. Tama ba sinabi mo? Yan. Yan ang ating papaksain. Ang Diyos pa na mamarusa sa tao? Yan. Meron din po akong nakausap na ganyan, ang pangalan niya Larry naman, lalaki. Na nakita ko siya, nalaman ko na stroke siya. Actually, stroke din po siya, no? Ako rin stroke din ako. Yun ang kalagayan namin. Pero biyaya ng Panginoon Diyos, may Diyos na nagpapalakas sa amin. Kaya dinadalaw ko po siya upang bahaginan ng spiritual food. Alam niyo po, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung nagtuturo at saka yung tinuturuan, pareho lang po yan. Nakikinabang silang pareho sa spiritual food na binibigay ng Panginoon Diyos. Tinanong ko po yung Larry. Sabi ko, ilang taon ka ng stroke? Sabi niya, 5 taon. Bakit ka na-stroke ka ako? Ang sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Sa kanya sa pangunawa, kaya pala siya na-stroke kasi pinarurusahan siya ng Diyos. Sabi ko, hindi totoo yan. Dahil ang Diyos hindi na mamarusa ng mga taong buhay. Hindi po, babasahin ko po yung sinabi ng ating kasulatan. Dito po sa Biblia, sa chapter 3 ng 1, verse 16, 17. Ito po sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kahit isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan o ang tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Si Jesus pala, pinadala siya ng Diyos dito sa mundo natin. Ang purpose niya, iligtas ang tao, hindi upang parusahan ng tao. So maliwanag po, pinapakita lang ng kasulatan, hindi po naman marusa ang Diyos. Wala kang tao dyan. Hindi siya namamarusa. Wala pa. Pero nangyayari, kapag mayroong problema ng isang tao, lalo na kung mabigat ng problema, ang kanilang kagad sinasabi, ito na yata yung karma ko. Ito na kaya yung parusa ng Diyos sa aking ginawa. Laging ganun, parang ang Diyos ang may kasalanan. Kaya sabi ko doon sa Larry, huwag mong pagbitangan ng Diyos na pinaparusahan ka niya. Kasi kung pinaparusahan ka ng Diyos, tinanong ko ilang taon ka ng stroke? Sinabi niya 5 taon. O, isipin mo, buhay ka pa hanggang ngayon? Nakakagala ka pa kahit pa paano? Nakakapasyal ka? Oo, may sabihin mo na may sakit ka. Nakakapagsalita ka pa. Yan ba pinaparusahan ng Diyos? Eh di sana kung talagang parurusahan ka ng Diyos, yung primerong stroke mo, dapat doon namatay ka na. Hindi Inabot ka pa ng 5 taon ngayon, pagkatapos sasabihin mo,
Pati ang Diyos, pinagbibintangan mo. Mali yan, Brother Larry ako sa kanya. Huwag mong sabihin niya na ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Ngayon, tinanong ko siya, nung malakas ka ba ako, anong buhay meron ka? Ang sagot niya, nagbibisyo siya, alak, sigarilyo, subal, ganyan. Ayan, kaya ka pala na-stroke. Kasi nabubuhay ka sa bisyo. Yung pagbibisyo mo, yun ang nagdala sa iyo, o yun ang nagatid sa iyo, o yun ang dahilan, kaya ka na-stroke. Kasi sumobra ang bisyo mo. Eh, di ba sinasabi nila, pag alak, drink moderately. Oh, yung nga lang, ibang alak, ano sabi nila? Uminom ka lang ng konting alak pag gusto mong kumain. Before meal, before dinner, inom ka lang ng isang shot. Eh, ang ginagawa nyo kasi hanggat merong alak eh. Yan ang mangyayari sa'yo. Natural ang katawan natin, hindi bakal. Tao tayo. Natural napapagod din yung mga vital part ng ating katawan kapag pumapasok yung alcohol sa ating katawan. Kaya dyan tayo nagkakaroon ng sakit. Yung alcohol na pumapasok sa katawan natin. Oh. Kaya huwag mo sabihin ang Diyos ang nagparusa sa iyo. Manapapasalamatan mo ang Diyos. Bakit? Inabot ka ng 5 taon, buhay ka pa eh. Oh. Kaya kung talagang gusto ng Diyos, mamatay ka, ba? Yung unang birada ng stroke mo, doon pala, hindi namatay ka, Yan po ang kamangmangan ng tao. Naghanap siyang escape. Kaya pati Diyos ginagamit. Yan. Paliwanag, binasa ko po hindi na parito si Jesus upang parusahan ng tao. Kundi ang tao, ang sabi niya, iligtas sa pamamagitan niya. Iligtas. Ibig sabihin ng ligtas, hindi ka mapupunta sa apoy ng impyerno. Kasi may ginawang impyerno ang Diyos para kay Satanas yun. Ngayon, pag hindi ka susunod sa gusto ng Diyos, yun, nakakasama ka sa apoy ng impyerno. Ulitin ko yung 16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron bang kapahamakan? Meron! Kailan mo makakamit yung kapahamakan? Pagpatay ka na. Kapag buhay ka, gumawa ka ng masama, hindi ka parurusahan ng Diyos. Bakit? Hindi yan. Ang gusto ng Diyos, ito. Doon sa sulat ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo, libro ng Timoteo pala. Basahin natin, Anong gusto ng Diyos sa tao? Yung binasa ko, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan. Mahal tayo ng Diyos. Dito sa babasay ko ngayon, unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Ito nakalagay. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas. Lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Ang layunin, kaya binigay si Jesus upang maligtas tayo, hindi upang parusahan tayo. Iba yung konsepto ng parusa. Alisin niyo po sa inyong kaisipan yan, lalo na po kayong mga dumaranas ng iba't ibang problema sa buhay. Hindi lang sakit ang problema. Yang wala kang pera, problema na yan eh. Yung iniwanan ka ng asawa mo, problema na yan. Lahat problema sa mundong ito. Nung araw, meron po akong nakausap na nanay. Habang nangangaral po kami sa Divisoria nung araw, meron isang nanay.
dumadaan siya, bigla siya napahinto. At nagtanong sa akin kung ano kami simbahan kasi akala niya kami yung kanyang nasa isip niya. Meron siya nasa isip, akala niya kami yon. Sabi ko, iba po kami, hindi kami yon. Ayun, tinanong ko, bakit po kayo nandito? Alam niyo, no, sagot ng nanay, magpapakamatay ako. Oh, sipin niyo po, magpapakamatay siya. Eh di ibig sabihin, mabigat ang kasalanan. Oh, walang kagatol-gatol. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Sabi ko sa kanya, gusto mo palang mamatay, ba't pumunta ka pa rito? Eh di sana paglabas ng bahay ninyo, at bigla may dumaan na sasakyan, yun, sinunggaban mo na sana. Hindi, kaya sabi ko, yung pagdahan mo rito, parahan ng Diyos yan. Para makapakinig ka ng salita ng Diyos. Yan, sabi ko, no, huwag kang alis, dyan ka lang. Makinig ka lang ng pangangaral. So, yung nanay, nakinig naman. Nakilala ko sa taga Delpan siya. Delpan. Alam niyo po ba kung anong problema ng nanay na yun? Mabigat. Mabigat. Sorry po. Mabigat ang problema niya. Ang problema niya, ito. May anak siya, hindi siya kinakausap. Manugang, hindi siya kinakausap. May mga hapos siya, hindi rin kinakausap. Pinagbabawalan sila ng kanilang magulang. Kaya yung matanda, parang mag-isa na lang ako sa mundo, sabi niya, magpapakamatay na lang ako. Kita niyo yun? Ano ang solusyon sa kanyang problema? Papakamatay. Pag namatay ka, sigurado ka ba mapapayapa ka? Hindi ka rin papayapa. Bakit? Ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Pinatay mo yung buhay na bigay ng Diyos. Nagkasala ka. Minarder mo yung sarili mo. Alam niyo po, nakapag-isip-isip yung nanay. Sabi ko sa kanya, magpapakamatay ka pa ba? Sabi niya, hindi na. Kita niyo po. Yang hindi solusyon po yung magpapakamatay, magsusuicide ka. Ewan ko naman sa mga nagpapakamatay, nagsusuicide, akala mo, yun ang solusyon. Hindi. Ang solusyon dyan, andyan si Jesus. Ito. Sabi ng Diyos, gusto niya lahat ng tao. Ngayon, andito si Jesus upang iligtas tayo. Hindi lang tayo ililigtas ni Jesus sa kamatayan o sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ang sabi niya dito pa rin sa libro ng Mateo. Basahin natin. Anong sabi ni Jesus? Chapter 11. Babasahin ko po sa 28. Anong sabi ni Jesus? Babasahin ko sa 27. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. 28, ito na po. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus, kayong lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan, sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yung problema, nandyan na yan. Nandyan na rin ang solusyon ng problema. Sino ang solusyon? Sabi ni Jesus, ako. Kaya iniimbitan ko kayo, sabi niya. Lahat kayong may problema, ali kayo. Ibig sabihin, yung problema, may solusyon. Yan po si Jesus. Kaya pinadala siya ng Diyos sa ating mundo kasi nga po, problemado tayong mga tao. Punong-puno tayo ng problema. Tapos, sasabihin mo, pinaparusahan ka ng Diyos. Ay, maling-mali kayo. Hindi po gusto ng Diyos ang parusa sa tao.
Ang gusto ng Diyos, maligtas ang tao. Anong sabi niya? Ito ang katotohanan na gusto ng Diyos. Balikan natin yung sulat kay Timoteo. Baka akala nyo, hindi po ganun na nakasulat. Wala po tayong binabawasan, wala tayong dinaragdag. Pag binabasa lang natin. Ito po, sa 2:3, unang Timoteo, sa 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Ano yung nakalulugod sa Diyos? 4, ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ang alin yung katotohanan ito? Ang kaligtasan. Yan ang gusto ng Diyos na malaman nating mga tao. Kaya nga binabahagi natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Ito pa, sa gawa. Ang sabi naman ni Jesus, kay Apostol Pablo, iba naman yung dito nakalagay. Babasahin natin. Gumagamit po tayo ng Biblia to prove na yung ating mga haka-haka o opinion o nasa damdamin ay akala natin tama tayo. Hindi. Maling-mali tayo kung sasabihin ng isang taong may sakit, may problema, kung ano mang problema na siya pinaparusahan ng Diyos. Ito po, 26 ng gawa. Ito sabi ni Jesus kay Pablo sa 18. Sabi ni Jesus kay Pablo, imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Kita niyo po? Naging Satanas na tayo, inaagaw pa tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin naging Satanas? Yung nabubuhay sa kawalang niya. Yan yung naging Satanas na, pero hindi papayag ang Diyos na manatili ka dyan. Kaya sabi niya kay Pablo, Pablo, iligtas mo sila. Mula kay Satanas, dali mo sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dali mo sila sa liwanag. Ganun ang magmahal ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, merong ganyang wala. Kaso meron. Ang sabi niya, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal tayo, kaibigan. Hindi tayo yung iba, kung makapagbintang sa Diyos huwag niyo na pong idamay ang Diyos, maawa naman kayo sa inyong sarili. Manapa, ilapit niyo po ang buhay niyo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, maraming, sabi nila, ang tagal naman sagutin ng Diyos ang inihiling ko. Yung iba, nahihinip na ako. Sabi ko nga po sa inyo, yung iba may 10 taon ng stroke. Isipin nyo, hanggang ngayon buhay pa sila. Nakapagtiis sila ng 10 taon. Buhay pa sila. Dapat, may sakit tayo, wala tayong sakit. Praise the Lord. God is good all the time. Dapat ganun tayo sa harapan ng Diyos. Mapagpuri tayo. Kung tutusin ako po ito. May gitna po akong 20 years nagbabahagi ng Ebanghelyo o salita ng Diyos sa mga tao. Kahit saan. Nung makaranas po ako ng stroke, hindi ko alam na stroke ako. Ang ginawa ko, nung meron ako naramdaman, una, nagiging sticky na po yung aking laway. So sabi ko sa sarili ko,
Bakit kaya ganito? Ngayon, meron naman akong konting nalalaman tungkol sa stroke. Pag na-stroke ka, sabi nila, itaas mo yung kamay mo. Pareho. Eh, naitataas ko naman po eh. Nag-exercise ako araw-araw. Nung nag-i-sticky yung dila ko, sabi ko, baka sign nito. Baka lang ha. Kaya nung pumunta po ko sa ospital, sinabi ko sa doktor, yung aking nararamdaman, antimanong sabi ng doktor sa ospital eh, na-stroke ka. Bro, nung sinabi niya na-stroke niya, siyempre, nagdidepensa ako. Ikaw naman doktor, nag-uusap tayo ngayon, sasabihin mo na-stroke ako. Magbuhat po nung nangyari yon 5 years ago, ganito na ako. Kung ano yung ginagawa ko ngayon, siya rin ginagawa ko noon bago nangyari yung sinabi ng doktor na stroke ka. Nag-exercise ba ako? Oo. Oh, nangangaral na nga ako eh, ng Ebanghelyo. More than 20 years na. Oh. Siya lang ang nagsabi yung doktor. Yung pala sign na yon, pero biyaya ng Diyos. Yung stroke ko pala, stroke nose. Alam niyo po ba kung ano ang stroke nose? Wala po siyang category. Hindi mo siya pwedeng sabihin na stroke na ganito yan, stroke na ganyan yan. Wala. Para lang siyang isa siyang sakit na tinatawag nilang stroke pero wala siyang kategorya. Hindi kagaya ngayon, pag may na-stroke, yung pumutok yung dugo, pumutok yung utak, kung ano man yun. Meron sila tinatawag na ischemic, meron sila tinatawag na ganito, ganyan. Yung sa akin po, wala siyang specific name. Basta nakalagay, stroke nose. Yun po. Biyaya ng Diyos. 5 years ago, nung nagpunta ako sa ospital, ito ako ngayon. Ganito ako noon. At hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Kaya sabi ng doktor, na-stroke ka. Sabi ko sa doktor, ikaw naman, pinipilit mo kung na-stroke, samantalang kausap kita. Kausap mo ko, nagsasalita ako ng maayos sa inyo. Hindi, basta doktor kasi nag-aral yun. Pero, in myself, kaya na sinabi niya uminom ako ng maintenance. Siyempre, doktor siya, uminom ako. Sa simula, uminom ako. Siguro nakainom din ako ng, hindi ako magkamali, nakainom din ako ng mga 3 taon. Kasi, doktor nga kasi nagsabi. Pero dumating ang punto sa akin, sabi ko, ano ang ginagamot ko? Noon, nagpunta ako sa doktor na sinabihan ako na stroke. Ganito na ako. Ngayon, ganito pa rin ako. Kaya ang ginawa ko, pusa ko nang ininto yung mga gamot na pinapainom sa akin. Inubos ko lang po yung stock kong gamot. Nang maubos na po yun, hindi na ako minom ng anumang gamot. Kasi wala naman akong ginagamot eh. Kaya sabi nga ng mga kapwa ko stroke, buti ka pa. Sabi nila sa akin, parang hindi ka na-stroke. Kasi po, pinakikita ko sila ng mga exercise na hindi magawa ng totoong na-stroke. Eh ano pinakikita ko? Yung timbang tubig, pinakikita ko binubuhat ng mga kamay ko yun. Oh, sabi ko, tingnan niyo yung mga kamay ko. Nagbubuhat ako ng timbang may tubig. Pinakita ko yung timba at saka tubig. Sabi nila, parang hindi ka pala na-stroke. Eh, doktor lang kami sabi na-stroke ako eh. Ito, oh. 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 Ito, sinasalubong ko pa yan. Ginaganyan ko pa yan. Oh. Nagsasalubong pa sila.
Kaya ang payo ko, continuous exercise. Parang therapist mo yan. Oh. At saka kung meron kayo pinipisil, yung mga bola na malalambot. Ako hindi, yung grip, yung D-spring, ginaganyan ko eh. Kaya nagtataka sila. Parang hindi ka na-stroke. Kasi, dati ko nang ginagawa yon. Nagpupusap ako, nagsisitap ako, lahat ng exercise ginagawa ko. Nagbabaraks ako. Oh. Lahat ng exercise ginagawa ko. Bakit? Kasi inalagaan ko rin ang katawan ko. Oh. Ngayon, pagkain naman, sabi nila, kasi nakikita nila, pinakikita ko, uminom ako ng kape. May nagpayo sa akin, brother, bawal ang kape sa ating mga stroke. Sabi ko, wala namang binawal sa akin yung doktor. Ang binawal lang sa akin, huwag masyado sa mahalat. Especially sa toyo, sabi niya sa akin. Kasi yung toyo talagang mahalat siya. Sabi niya, yun ang iwasan mo. Pero wala naman siya sinabi, huwag kang magkape. Ngayon, nagkakape ako. Wala naman binawal eh. Alam niyo po yung kape ko? Pag nasa bahay ako, nilalagyan ko luya. Masarap. Lagyan mo luya. Kumahagod dito yung luya, oh, napakasarap. Ah, anong ginagawa ko pa sa, alam niyo po yung bawang? Yung bawang, tubig na mainit at saka kalamansi. Yun ang iniinom ko po sa umaga. Parang daily maintenance. At sa gabi. Yun din ang iniinom ko bago ako matulog. Eh bakit? Una, yung bawang maganda sa daloy ng dugo, maganda sa ating puso. Yung kalamansi, vitamin C, pampalakas ng resistensya natin. Oh. Yun ang aking ginagawa ngayon ng daily maintenance. Pero wala na po akong iniinom na gamot. Hindi po ako pinagbawalan ng doktor. Ako na lang ang pusa. Kasi ang tanong ko, ano bang ginagamot ko? Wala naman akong ginagamot eh. Kasi naalala ko sinabi ng Hindi doktor. ko paano eh. Oh, sabi ng doktor, prevention. Yun ang sinabi niya sa akin nung araw. Prevention. Kasi sabi niya, kaya kita pinapainom ng gamot sa iyong maintenance, sabi niya, kasi baka bigla kang ma-stroke, mas malakas pa, sabi niya. Kaya kita inuutosan na mag-maintenance. Yun po ang kanyang pinaliwanag sa akin. Pero hindi niya po pinaliwanag yung sakit na stroke nose. After 5 years at saka ko lang po nalaman yung kahulugan ng salitang stroke nose. Wala po pala siyang kategory. Hindi mo siya pwede sabihin na stroke siyang ganito, stroke siyang ganyan. Walang pangalan. Hindi kagaya ngayon, ay ang stroke mo ischemic. Ang stroke mo, kung ano-anong mga pinapangalan nila. Yung palang stroke nose, walang kategory. Pero stroke siya. Okay? Kaya ang Biblia po, ang batayan. Hindi tayo pinarusahan ng Diyos. Kundi ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Bakit po? Merong kapahamakan na nakalagay sa Biblia. Ano yon? Yung apoy ng impyerno. Kapag hindi ka sumampalataya kay Jesus, yun. Doon ka parurusahan ng Diyos. Pagkamatay mo. Pagkamatay mo. After death, panguli. Ang sabi po sa Hebreo, chapter 9. Anong sabi sa 9:27? Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. After death is judgment. Doon mo pa lang yung galit ng Diyos sa panahon ng judgment day. Kailan yun? Pagpatay ka na. Pero hanggat nabubuhay ka, kaibigan, hindi ka pinagagalitan ng Diyos, kundi
mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi yung John 3:16, kayo na lang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo po yun, na kanyang ibinigay ang kanyang kahit sa isang anak na si Jesus. Sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Na mahal mo pala kami. Hindi mo kami kinagagalitan. Kaya maling-mali ang paniwala ng tao na sila daw ay pinaparusahan mo, na sila daw ay kinakarma. Mali. Mahal mo po kami. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo. Nagliwanag ang aming kaisipan. Salamat sa iyong pagkain spiritual na binigay mo sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, like. Share na share. Pwede kayo mag-comment. Yung mga na-share, gusto nyo mag-share, i-share nyo po. Malay ninyo. Panahon na po ng pagsuko kay Jesus. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, ito na po ang pagkakataon nyo. Isuko ang buhay ninyo sa Kanya. Po. God bless us all po. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, narito po ako sa Vitas Low Rise, Barangay 99, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Bye-bye.